Good day sir, pag-usapan natin ang tungkol sa evidence, medical evidence at ang apat na uri ng ebidensya na madalas gamitin sa korte. Ano nga ba ang evidence? Ayon sa rules of court, ang evidence o ebidensya ay ang mga paraan na pinapayagan ng batas para malaman ng korte kung ano ang totoong nangyari sa isang kaso. Sa madaling salita, ito ang ginagamit para patunayan kung tama o mali ang isang sinasabi sa loob ng isang judicial proceeding. Kapag may kaso, hindi sapat ang sabi-sabi lang. Kailangan may matibay na patunay at iyon ang trabaho ng ebidensya. Ito ang basihan ng judge para malaman kung ano ang truth behind the facts. Ano naman ang medical evidence? Ang medical evidence ay ebidensya na galing o may kinalaman sa medisina. Ibig sabihin kapag may pagpapatunay ng isang fact ay nakabase sa medical findings tulad ng resulta ng autopsy, medical certificate, laboratory result o testimonya ng isang doktor. Ito ay tinatawag na medical evidence. Halimbawa sa rape case, genital exam findings; sa homicide, ang autopsy report; sa physical injury, ang medico-legal certificate. Lahat ng ito ay medical evidence kasi galing sila sa medical science at sinusuportahan ang katotohanan gamit ng medical knowledge. Mga uri ng evidence. Ngayon dadaanan naman natin ang apat na pangunahing uri ng ebidensya na ginagamit sa korte lalo na kung may kinalaman sa medical findings. First is autoptic evidence. Ang autoptic evidence ay ebidensya na nakikita, naaamoy, naririnig, nalalasahan o nahahawakan mismo ng korte. Hindi ito limitado sa visual observation. Kasama dito ang iba pang senses. Sa Tagalog, pwede nating tawaging ebidensyang diretsong naranasan ng korte. Examples: pagpapakita ng actual weapon na ginagamit, pagpapakita ng sugal ng biktima, pagpaparinig ng audio recording, pagpaamoy ng substance, halimbawa may chemical sample, pagpapahawak ng isang bagay na may relevance sa kaso. Kapag ang judge mismo ay nakakita o nakaramdam ng isang bagay, mas tumitibay ang validity nito dahil direct perception ang basihan. Number 2 is testimonial evidence. Ito naman ang ebidensyang nagmumula sa salita ng isang tao na tumitestigo sa korte. Kapag ang isang doktor ay pinatawag sa witness stand, kailangan niyang magsalita under oath. Ibig sabihin, pangako niyang magsasabi lamang ng totoo. Ano ang ginagawa ng doktor witness? Sinasabi ang mga tanong ng mga abogado, nagpapaliwanag ng medical findings, nagbibigay ng expert opinion, tinutulungan ang judge na maintindihan ang scientific side ng kaso. Dito napakahalaga ng honesty at clarity dahil ang judge ay hindi medical expert. Ang physician must explain things in simple, clear terms. Number 3 is experimental evidence. Ito ay ebidensya kung saan ang doktor ay pinapayagang gumawa ng actual demonstration sa korte upang ipakita o patunayan ng isang medical point. Example, pagpapakita kung paano maaaring nangyari ang isang sugat, pagsasubject ng object sa testing sa harap ng korte, demonstration ng angle of wands, pagpapakita ng tamang posisyon ng katawan sa isang injury. Example nito ay medical certificate, autopsy report, hospital records, x-ray plates and readings, laboratory result, prescription or clinical notes. Ang mga dokumentong ito ay hindi lang papel. Sila ay legal proof na may scientific basis at may signature ng isang professional. Masasabi natin na ito ang supporting documents para matibay ang truth sa medical testimony. Mahalagang maintindihan ng iba't ibang uri ng evidence dahil dito nakadepende ang fairness ng trial. Mas naunawaan ng korte kung ano ang totoong nangyari. Naiiwasan ang maling hatol, nagsusuportahan ng justice gamit ang tamang data at facts. At pinakaimportante, ang pagkilala sa tamang uri ng ebidensya ay tumutulong para maging malinaw, objective at reliable ang criminal investigation at judicial process.